Umaaray na ngayon pa lang ang mga tsuper at pasahero sa nagbabadyang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ang posibleng dagdag kada litro mula 3 hanggang 5 piso. May report si Bernadette Reyes. Pagpasok ng Hunyo, umarangkada ang taas presyo sa gasolina at diesel. Kaya ngayon ang litro ng diesel naglalaro na sa mahigit 45 hanggang 63 pesos. Halos 70 pesos ang gasolina at mahigit 84 pesos ang kerosene. At sa susunod na linggo, nakalululang oil price hike ang nagbabadya. Halos 5 piso sa kada litro sa diesel hanggang 3 piso sa gasolina at lagpas 4 na piso sa kerosene ayon sa Energy Department base sa 4-day trading. Kung matutuloy, ito na ang pinakamalaking taas presyo sa loob ng mahigit 3 taon o noong 2022 kung kailan ang diesel mahigit 13 pesos per liter ang dagdag presyo, epekto ng naunang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ngayon dahil naman sa gantihan ng missiles ng Israel at Iran at paghina ng piso kontra dolyar. Bagamat hindi po tayo diretsyo na kumukuha kay Iran nor kay Israel, still yung mga bansang po kinukuhanan natin, lalo naman ng mga petroleum products, kagaya ng gasolina, diesel at kerosene, sinosource po nila doon sa mga Middle East countries. Kung hindi pa huhupa ang gulo at tuluyang mabarahan ang rutang daanan ng langis mula Middle East, posible para umasundan ng taas presyo. Kaya ang ilang tsuper at commuter sa Metro Manila ngayon pa lang kinakabahan na. Talagang dapat talaga full tank ka sa mga medyo murang player. Mawawalan ako ng 100 araw-araw ulit. Ngayon, sa loob ng 30 days, ibig sabihin 3,000 ang nawala nakita ko. Masyadong mataas yun. Sa piso nga lang, mabigat na eh. May baka tumaas din po yung pamasahe. Maapektuhan din po yung ibang mga bilihin. Umaaray din ang ilang taga-probinsya. Maluoy, tas mga driver, luoy po ang musakay. Kung sa may madasa mong pamilya, kung mas muda ko among tubil ba mong konsumo sa kaadlaw na mong biyahe. On the part ng Department of Energy, sinisigurado po namin talaga na meron po tayong supply na magagamit. Ang LTFRB hinihintay ang pag-aaral ng NEDA sa epekto sa ekonomiya ng hiling na pisong taas pasahe sa jeepney. Pero sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, hindi magtataas ng pamasahe ang gobyerno. Hiling naman ng ilang transport groups, fuel subsidy. Sana pag-aralan nilang mabuti na sasapat ito doon sa itataas ng diesel. Talagang one time lang yan. Bakit hindi ikonsumo ang buffer stock na yan bago sila magtaas ng presyo? Ayon sa DOTR, pinayagan na sila ng DOE na gamitin ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga PUV. Pero sinabihan ko na ang LTFRB na hold off muna sa kahit anong fare hike. Kinausap ko na si Chairman Guadis. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, Yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. paalala ng DOE sa mga motorista, bumili lang ng sakto sa pangangailangan para maiwasan ang artificial shortage. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.